My father, Carlos P. Romulo, was President of the University of the Philippines and concurrently Secretary of Education from 1965 to 1967. His vision for our country's education was simple. Youth must be prepared and educated for a better world than ours. This video, with two public school teachers, that's Andy Jr. and Noemi Balyo, share that very same vision. At the height of the all-out war against the Moro Islamic Liberation Front in the year 2000, the town of Inugug in Pagalungan, Maguindanao turned into no man's land. Dito mismo sa kinatatayuan natin ngayon, ito mismo yung firing area, kung saan marami din dito ang namatay. That's, like many others in this region, spent his growing up years dealing with war. Now he's waging his own war, this time against illiteracy at the Inugug Elementary School. Nung dumating ako dito, ma'am, ang mga bata na tinuturuan ko is kahit linya wala talaga, ma'am. Doon ako na-encourage, ma'am, na kailangan kong magturo talaga. At that time, ang makikita mo talaga yung ayos ng mga bata. Madudungis. Grabe sila pag nagkahilahan ng buhok. Wala yan. Kahit 5 oras yan sila, hindi yan sila nagpapaawat. The children of Inugug have been traumatized by the terrible cycle of violence that dominates their lives. Sabi nila, sige lang, bukas naman magyera uli, alis uli kami sa bahay namin, babalik uli. Wala na akong pakialam, hindi na ako mag-aral. Katahanan ka. Palakpak naman kayo! Ang ginagawa namin ng mga guro, instead na lecture lang talaga, lecture ang ginagawa ng guro, hinahaluan ito ng mga techniques na kagaya ng play, role-playing, games, na nagpapa-relieve ng feelings ng bata na yung bang mga traumatic experience niya, ma'am, is nadadivert doon sa paglalaro. That helps his students to look at life from a different perspective. Ang sinasabi ko sa kanila is, yung ba, maging mahinahon lang. Kumbaga, wag mong ilagay sa puso mo yung ganun. Wag kang magtanim ng galit sa kahit kanino pa. Kumbaga, yun siya, nangyari na yun. Yung buhay mo ngayon, yun ang pagsikapan mo. Kaya, mamasali pa kata sa kanina, ang hindi surapan sa kanin kwento. Natuto akong magsulat at magbasa. Nataman sa makapati ako na po na mampu sa maya. Makapati ako rin sa, pakamu ako rin sa, kapamando ko sa mga atak ko sa, may kapati ako nito kipamando nila tumambo. Teaching by example, Dats has left his own childhood traumas behind, working today for peace and progress in Mindanao. Instead na baril, bakit hindi lapis? Bakit hindi edukasyon? Noemi
Noemi teaches 4th graders at Lupang Pangako Elementary School in Payatas, Quezon City, a poverty-ridden community known for being the dumping ground for the city's garbage. Nung unang-una kong pasok sa Lupang Pangako, ano pa to wala pang ganitong building, hindi pa siya building. Parang maliit pa lang yung covered court kami nagkaklase. Ang pupil ko naman noon, 70, 80 yata. The Department of Education estimates that around 74,000 new classrooms need to be built, and over 49,000 teachers must be hired to accommodate an ever-growing school-going population. Class sizes typically range from 50 to 80. Many existing facilities are inadequate or are no longer fit for use. A large number of schools still have no electricity or running water. Year after year, teachers clamor for higher salaries and better benefits. Nung umpisa talaga lang, bago pa ako, naiyak talaga ako pag uwi ko sa bahay. Hagulhul talaga ako kasi sabi ko, ba't ganun? Bakit ang titigas sa mga ulo nila? War shock pa kasi public school. Tapos imagine mo sa lugar na to, dito sila, alam niyo yung environment na kinalakihan nila, iba po, di ba? Noemi persevered despite the odds. She believed she could make a difference in her students' lives. But as the primary breadwinner of her family, earning less than $300 a month, she has nonetheless felt the lure of working abroad for better pay. Professional ka, sabi ko. May pinag-aralan ka, katapos pupunta ka ng ibang bansa. DH, sabi ko, domestic helper. Di nawala na yung pinag-aralan mo, sabi ko. Biglang naisip ko nung may nangyari na na may mga katulong na inabuso, may di ba? Ganda ng propesyon ko dito, tapos pupunta ako doon, maging katulong lang sa ibang tao, ibang bansa. Samantalang dito, maraming batang nangangailangan sa'yo. For the time being, Noemi's concern for her students keeps her at Lupang Pangako. Ayaw niya yung nagugutom kami, ayaw niya napapagod kami, tsaka gusto rin niya na napapabuti kami. Ayaw niya na pupunta kami sa masama. Akala lang nila yun, mayaman ako. Lagi ako nakasmile pagpasok sa school, mayaman lang sa puso.